Frequency na. Halimbawa, sabihin natin, ikaw nasawin pa natin sa pag-ibig. Ilang beses ka nababaste? Right? Pwede ganon. Ganon ang ay ng trabaho ng data analytics in a nutshell. Again, when it comes to data analytics, it's an skill. At sino may mga LinkedIn profile dito? Yung mga gusto mag-apply. I suggest na gumawa na kayo ng LinkedIn profile. Because I can assure you, even onlinejobs.ph, lahat ng mga job street, including job street, most of the time, meron kayong makikita doon na ang isang certain requirement ay using Power BI. Anyone familiar sa Power BI? Power BI ay yung naigamit sa Microsoft, ay yung isang app na nirelease sa Microsoft for data analytics. Okay, mag-alala as we go along, although we'll be only training on Power BI, Excel, and SQL. If some of you guys are familiar with database, we're going to use SQL, PostgreSQL, Power BI, and Excel. Basta in a nutshell, huwag kayong matawag ito, yung parang masisira ng loob. Ayun lang gagawin nyo, i-represent nyo na yung data visually. Teka, nasa nabigtaw sa okay, any questions sa class? Free po ba yung software? Yes! Again, magandang tanong. Lahat ng gagamitin natin mga application ay open source, which means hindi nyo kailangan humingi sa amin, although nagbibigay rin naman kami. Kahit ano pang sabihin yung, kahit ano pang hingin yung application, meron kami. Or yung kaklase nyo, pwede nyo rin yan. Marami siya na rin siyang alam. But again, class, officially speaking, we are not promoting any piracy here. Pero tanong na kayo, meron kami. Yun, any questions? Pero mas malapit ba sa marketing ng data analytics or sa programming team? No. Marketing in a sense, yes, kasi kailangan yung mag-provide ng input bilang data analyst sa decision making ng isang company. For example, kasi ngayon class, when it comes to decision making, it needs to be data driven. More data, more chances of winning. No, hindi raffle yun. Kasi ganito class, although yes, wala naman tayong kaya na mag-predict ng future, right? Bukas nga, hindi natin alam eh. But at least, meron tayong trending na makikita. For example, yung mga past data natin, January mataas, February medyo mababa konti, this March tataas na naman, tapos baba na naman ganun, something like that. At least may nito na yung pattern. And halimbawa, ang data nyo ay kumbaga, this is kasama to sa extrapolation of data. Kumbaga, in the absence of a complete data, kasi hindi naman natin malalaman talaga yung buong reality. Meron tayong kinikita ng mga angulo. Ngayon, in spite of that, at least meron tayong nakikita ng trending. For example, January hanggang June, medyo may pagkakatulad yan last year, 2 years ago, 3 years ago, and so on. Although hindi siya parehas, pero at least meron kang makikita ang trending. Ganon sa data analytics. Kailangan nila ang input ng mga nasa Power, mga may, at least may, ay hindi sa Power BI. For example, ito na naman, ikaw na wala ka talagang kapag-pag-asa sa pag-ibig. Nabasted ka na muna ng January. Sinagot ka, nabasted ka ulit. At least meron kang makikita trending na moving forward. Right? Ganun kahalaga ang mga data analysts ngayon sa mga corporations, especially when it comes to making high what do you call this? Yung mga decisions na talagang turning point ng isang company.
Again guys, if you will check yung mga LinkedIn, anong kailangan nila ng mga at least may mga ideas sa Power BI. And other apps, katulad ng ano pa ba? Marami kasing may mga apps na aside from Power BI na ginagamit for data visualization. Data visualization. Ngayon, since libre naman ng Power BI, ay nang kasama sa ituturo namin. And as far as I know, Power BI still needs the pack. Kumbaga, siya pa rin ang standard when it comes to data visualization. Kaya please, kailangan namin, syempre, we can only do so much. Kumbaga, kailangan din namin cooperation nyo, and we need you here. Kasi paano naman kayo makapagturo kung wala kayo dito? Although pwede sabihin, pwede naman namin nakita yan sa YouTube. Yan. Iba pa rin talaga yung may magtuturo, na may mapagtatanong. I hope guys you will agree on what I've said. So any questions sa class? Going once, going twice, sold to the highest bidder. Anyone? Sige, relax muna kayo. Teka, kalong cyber? Di ba cyber kayo? Ay, po. Hap-hap kayo? Kami na po pumasok. Sorry naman. Pero wala ko na. Okay, sa data analytics. Data analytics, bahala kayo sa buhay yung debut. Hindi, at least kayo namang mga sa bandang cyber, at least may idea na kayo kung paano gagawin sa data analytics. Yun lang yun. Visualizing data. Ngayon, sa cyber threat naman, again, class, huwag kayo magtatanong sa sir, paano nga po, gusto niya yung ex ko, yung ba yung baby sa Facebook yung ex ko? Ay, may pinapost yun. Maliit daw yung one ko. Yung ginikita ko. Ayun, yung ginikita ko. Ako nagbabayad. Pinagbabayad niya pag nagdidate ko. Peanut butter, di ako makabilihan. Ngayon sa cyber threat monitoring, it's level 1, right? Kumbaga, eye-opener yan for cybersecurity. I know na marami kayong mga makikita mga videos sa YouTube. Pero iba pa rin talaga yung at least may mapagtatanong kayo. Again, class, although this is an eye-opener, introductory level, we are hoping that upon seeing the importance of cybersecurity, maybe, just maybe, one of you or two or three of you will pursue a career when it comes to cybersecurity. Again, aside from big paycheck that will be waiting for you, parang sabihin niyo parang may may silbi kayo sa taong bayan. Yeah, you won't be a part of a massive problem nowadays when it comes to cyber. You will be part of although it's a small solution, but as time goes by, as you perfect your career, although not perfect, you'll be more advanced as time goes by. You will partake on an enormous job in securing cyberspace. Plus, kumbaga, ano ba sabihin natin China, although they will not be invading us. Sorry naman. Nagbibintang na ako kasi hayatan naman na ito eh. Although China are not invading us physically, they can invade us by cyberspace. What they can do as of the moment, for some reason they can influence our fellow Pinoys kung sino yung boboto. Pero hindi naman tayo yung kabobo eh, di ba? Although there's no amount of persuasion that they can do. For example, when it comes to voting someone who is walang kwenta, gano'n. Siyempre, hindi ko naman sasabihin, alam niyo, sa Senado pa lang, marami na, di ba? Sa Kongreso, di ba, marami?
Ang katunayan ngayon, Lacoste ko, humanap ng bagong model. Lacoste, sino yung familiar sa Lacoste na brand? Aling model doon? Buhay. Oo, kita mo. Naghanap sila sa mga anyway, just kidding. Although there's a little bit of truth behind that logo. At least kayong mga nasa cyber threat, you'll be doing your small part in securing our cyber infrastructure. So yun, enough talk to me. Alam ko naman na nag-isip na ako na sasabihin pa para masayang yung oras niyo. Yun, that's enough for me, and I hope that in your 20 days stay here in our school, we will assure that you will be learning something. Aside from kalokohan, forget about it. Aside from those things, we'll be making sure that you will learn something from us. And again, we are hoping that it will be an eye opener for you to pursue like a grander scheme of things. Kumbaga, yung much broader perspective in, sabihin natin, medyo cheesy, broader perspective in life. Na hindi lang, it's not only you, it's not only me, it's bigger than you, class. And with all the responsibilities and obligations that we need to face in life, having more than one skill set will somehow negate the difficulties in life. Tama ba yung grammar? Tagal na akong din ng English eh. It's been a while since I've taught in English. The last question. May software din po bang gagamitin sa cyber? Yes, most of it web-based, and it's an open source. And I can assure you, you won't be paying anything for it. And siguro kung kasi sa yung cybersecurity, it's introductory for cybersecurity. Under yun ay offensive security. Siguro kung mababalik na tayo, we'll be using Kali Linux. Anyone familiar with Kali Linux? Ikaw, di na kita tatanungin. Kali Linux includes at least 200 tools, security-related tools that you can use, and unfortunately, we don't have time to teach you all of it. We're only doing the introduction part. And it's only for 20 days. And although sa una boring, akala niyo yung parang Hollywood magtatay-tay ng buwan ng mga book na parang ikaw na hacker. Kaya may good yan. Asterisk, China Panginoon 1, 2, 3, 4, I love you. It's not like that. Most of the time, boring ang tools na ginagamit. Yung pag nag-enter ka lang, gano'n lang. Hindi maniniwala parang Matrix styles screen na kulay green na magkawali recipe lang pala yun. Nagawa ba? Hindi, that's no kidding. Yung kung sinama ng Matrix, pambira. Hindi pa naman ng Matrix? Keanu Reeves? Cyber you, anyone? Pambira. Although it's only, what? Kalimutan. 20 plus years na one. Panoorin niyo yung tatlong movie na yun. Maganda panoorin yun. Although it won't teach you any hacking skills. Mali siya. No, well siya, kumbaga, at least may idea kayo kung what hacking is all about. How about Hackers, the movie? Angelina Jolie? No. Pabir, iba yan natin malaki ang pangingin siya. Ay nga minsan, kaya nagbibitaw ng dad jokes eh, nilalangaw eh. Teacher lang. It's one that, kumbaga yun, no? Eh, data analytics. Puro yan. Puro ang training, pababa lang. Nagbitaw ng dad jokes. Utang na loob. Dito na siya.
Kaya yun, pasensya na sa I know na siguro may mga kailan ako, kailan na gets. Pasensya na kayo kahit na lang tumatawa ko. The rest, sino ang mga pinagsasabihin? Hindi, ang naabutan ko dyan, Marcia. Ang naabutan ko. Ang naabutan ko, Bulawin. Kaya hindi na ako kasi Bulawin. Wala na. Anyway, class yun, any questions? Huwag naman masyadong technical. Kumbaga, surface level tayo. Yes. Ay, as an ethical hacker, in what scenarios kaya sir na nagagamit sila for like example sa workplace? Sa workplace, most of the time, ang ginagawa ng ethical hacking, same with black hat hackers, penetration testing. Penetration, okay, class, penetration testing. It's all about computers, not the other way around. Class, penetration testing. Buti na hindi nyo mag-guess. Okay lang yun. Buti na lang. Again. I'm thinking of a certain word that doesn't have double meaning. But then again, penetration testing again. Basically, ang gagawin mo lang, i-test mo yung integrity ng node. Vulnerability or testing the integrity of your system. Like, for example, you're not supposed to have an access to a database or Active Directory. Siguro ang if I'm not mistaken it will be pahapiyawan sa cyber security. Kasi one of the things that you need to defend when it comes to cyber security is the database. You're not supposed to have you don't what do you call this? You're not supposed to have an access when it comes to databases. It's an asset. Again, class, may mga nagsasabi nga, data is the new oil. If someone stolen your identity, that's it for you. That's it, pansit. Gagamit na yung saan. Kaya please take note when it comes to, for example, here. Although we are not going to use your credentials, for example, you log in your Facebook, then you for some reason you forgot to log out. We won't do anything. We won't do anything about it. Lagi lang namin I'm gay. Pa. Chat kayo namin. Anak, kailan pa? Sige, we will be supporting you. Happy to be you. I'm also supporter of LGBTQ. Let's get biryani tonight. Tama ba LGBT? Let's get biryani tonight. Again, class yun. Ayun ang, again, baka may, did I answer your question? Aside from integrated network, kasi usually ang ini-post talaga dun, usually, alam ko lang sa mga ibang companies, zero trust policy. Ibig sabihin ng pagiging dedoso on topmost level. Minsan, mas giving empleyado pinatutudahan. Kasi again, class, even if you have $1 billion worth of security, the weakest link is still a human. Kaya importante rin na aside from making sure that there won't be compromises when it comes to data integrity, education is key. Education, you need to educate the employees. I don't know if it will be a part of cybersecurity profession. What I do know is they'll be the ones who will design like a lesson plan or something so that they can be taught to newbies when it comes to cyber. Because not all are familiar when it comes to for example, meron isang kumpanya parang from ground up hindi siya yung magbibiling off the shelf na solution. Most of the time, especially when it comes to companies that are I don't know 5-10 years
they have a ground up infrastructure. It's unique. It's one of a kind in the world. There's got to be some form of knowledge sharing between the senior and junior management, junior. Yeah, I get it. Ayun, did I answer your question? Ano, Yes, again. last, in your opinion, sir, in what way kaya na makakatulong ang cybersecurity monitoring sa law enforcement? When it comes to law enforcement, given access to available resources from law enforcement, kasi bigyan mo lang kayo ng idea. Pwede kasi matrack yung pwede matrack yung calls natin. Pero syempre, it will require a court order. Ang mangyayari sa inyo yan, sa mga cybersecurity experts, pag nasa law enforcement kayo, isasabihin nyo yun. Ito pa, alam niyo yung mga kasi naging high-tech na rin, ang mga terrorists, ang mga criminal. They're also using computers nowadays. And most of their plans, they won't be saving it on Google Drive or OneDrive or Dropbox or something. They will save it on their own hard drives. It's up to you. It's part of cyber forensics. Kung paano nyo extract yung data. That's one way of helping the law enforcement by cyber. Any questions? Going once? Hindi na tayo. Masabi may tanong muna ako. Sir James, kamusta yung pinagpupuda ko rin mo? Wala na akong makuda eh. Ibubus ka rin yung lahat na sasabihin mo. Tapos na ba? Eh, okay na. Ewan kung nasagot ko sila. Tanong mo sila. Sige, Sir Mark, thank you. Kala ko tatapusin mo na, tuloy-tuloy hanggang mamaya eh. Non-stop eh. Hindi, wala na akong boses. Mahirap magpuda pala. Paubusan ka rin ako ng bawon, Sir Mark. Ano na ba? Hindi, pili na sa'yo. So, as you can see, napansin nyo, gumagamit kami ng mga humor. Why? Because all the topics when it comes pag-usapin ng mga people, kasi seryosohan na yun, di ba? Nagiging boring. So, para makakakat yung mga nakikinig, para maging good speaker, nagamit kami ng mga humor. Actually, naubusan na kami, simula kanina umaga, tuloy-tuloy. Ilang batch pa naman, may morning, tapos may pang evening, imagine that. Eh, goals talaga, kung isang tabo lang yung dabaon mo na ano. Talaga yung chinelas mo, mabira mo. Kaya ulit dito sir, para ikaw ulit ha. Okay, sige. Di ba sabi ko po kanina, mag-isip kayo ng mga tanong. Binigyan ko kayo ng 5 minutes, pero grabe yung 5 minutes na yun. 50 minutes ata yun. Sige, unahin natin sa cybersecurity, mga tanong po ninyo. Entertain natin. So, floor for Q&A question na. Yung portion. Ay mga tanong nyo bukod sa gusto nyo maging hammer. May tanong kayo? Wala? Talaga? Tanong ko sa yung Sige sir. yung Facebook ko kung pwede pang Mag-trip. ma-retrieve. Ma-retrieve sir. Oo. Yan. Kaya yun sir. Kaya sa Basta i-ready na. Basta tatawa kayo. Hindi, kaya yun. Seryoso po. I-prepare lang natin yung mga valid IDs natin. Yan yung hihingi ni IDs. Ni Facebook tuloy. Facebook. Hihingi yung ID. ID natin. For verification, tapos hintayin natin ng mga 24 hours bago tayo bigyan ng feedback niyan. Basta ipakita natin mga ID, yung mga valid na government ID, yung mga driver's license, unit, or national ID. Ayun sir, yung lumang account ko po ba yan? Tapos di nyo natanda yung email nyo? Oh, yung nagka-problema to sa email ko so. No worries sir, pwede yun ma-retrieve. Ayan, Nung try ko kasi na chinsan yung Password. yung email. email. Hindi na nag-complete na. Pwede sir, pwede. Next. Question. Sige. Cybersecurity. Wala? Dapat wala. Dapat meron. Huwag may magtanong, huwag lang right it. Sige, question. Wala. Pero meron kayo nag-i-test na
Na-start na. Mga software, aware na kayo, PIPA. Siyempre, PIPA. Okay. So, lista nyo dyan, kami note mo kayo. Pagandaan nyo gagamit tayo ng OS ng Linux. Then after that, gagamit tayo ng virtual machine. Then gagamit tayo ng mga scanning tool, auditing tool, pang-penetrate ng system. Pero mostly, ang i-scan natin is website, web-based. Kasi mostly yun ang trends ngayon. So yun yung mga kailangan natin paghanda ng mga software. Yan, virtual machine or virtual box. Then OS natin is Parrot OS, Linux-based Debian distribution. Okay? Ayan. So hindi tayo gagamit ng Mac OS, hindi tayo gagamit ng Windows OS. Kasi yung dalawang yan, yung binanggit ko na yan, may bayad kasi yun, yung mga tool pagkadating sa cybersecurity. UNC naman, di ba? At title, title. Cyber threat monitoring level 1. Monitoring, more on monitoring tayo, not more on investigation, more on the data gathering, then more on the result and outputs tayo pagkatapos natin i-scan yung mga website, for example, no? Hindi natin siya pwedeng i-penetrate kasi may ibang team na mag-penetrate for that matter. Okay, so tayo, investigation, then magkakaroon tayo ng scanning, then i-report natin sa kanila, i-endorse natin kung ano yung result na na-scan natin doon. Okay? Then the rest is history. Alright? Yan. Chismis noon, history ngayon. Okay. Wala na kayo katanungan talaga. Seryoso kayo? Para kanino kayo bumabangon? Nescafe. Ba't pala kayo nag-enroll ng ng cybersecurity? Bukod sa maging hacker ng Pinas. Para mag-grow up skills. Tama. Actually, yan ang pinakamalakas na mabango sa resume, sa portfolio, sa credentials, cybersecurity. Kasi pagka nakita ka na certificate, oy, may training na ngayon ito. Malaki yung ano nila kagad sa expectation and yung expectation and the other matters. Malaki mabango sa mabango sa portfolio yan. Kailangan mo lang talaga i-practice yun, yung cybersecurity. Practice makes perfect. No? Parang masteral yan. Pag mahal mo talaga yung subject, mag-repeater ka. Hindi, binigyan tayo. Ayan. So, balik-balikan mo. Yung sa mga master mo talaga sa bagay. And we know na most of us is not computer inclined, right? Hindi tayo computer inclined. Hindi tayo, ang forte natin is iba-iba. Hindi tayo naka-specialize when it comes in computer, right? So, no worries. Trainable at teachable naman yung mga ganong skills. Okay? Ang pinaka nagmamatter kapag nasa work ka talaga, yung heart mo, paano ka makisama, makibagay, at syempre yung ethics natin. So yun ang pinaka-importante. Hindi magaling, kung di naman marunong gumalang or merong attitude, di ba? Useless din. Mas gugustuhin pa ng company yung may good ethics. Yung pinapractice na lang yung right manners and yung good conduct. Okay? So yun ang importante, yung behavior natin, yung personality natin. Kasi yung skills, natututunan yan. Sa ngayon, hindi ka pa magaling, pero darating yung time, pag master mo talaga yun, pag pinakosan mo talaga yun, gagaling mo sa larangan na yun. Believe it or not. Okay? Seryoso kayo, wala ng katanungan regarding lang dun sa, sa recovery ng account. Wala na, yung tools and so on. Ano mo papala nyo pag cybersecurity kayo, credentials, syempre, skills, and so on. Ano pa, yung certificate na makuha nyo, pwede nyo panggatong pag ayaw nyo. Paglingas. Hindi, kidding aside. Oo. Sa technology, sa IT industry, skills ang puhunan. Hindi naman sila masyado sa sa credentials. Doon sila sa skills. Dati kasi ako from IT, psychology ako dati, nag-ship ako ng IT. Kasi wala akong no choice Yung course natin na IT, pag wala ka ng no choice, yan, isa yan sa mga option. Kung di ka mag-HR ay mag-IT ka. Kaya ako mahilig ako sa computer kasi dodota ako naglalaro ko dati. Kung di ako magkakating ako, mag-computer ako, tambay ang bilyaran, yan yung buhay ko dati. Dati, nung backslide ako. Nung naliligaw na tupa. Ngayon nakakilala na tumanggap na sa Lord, di ba? Bagong buhay na, Christian na. Turning back. Okay, so psychology.
Siyempre gusto ko mag-med gusto mag-doktor. Then, nag-IT ako. Hindi ko gusto yung IT. Kating ako niyan. Pag ayaw ko yung professor, kinakatingan ko, uwi ako eh. Kaya ang dami ko nag-grade ng puro INC, tapos kitong private. Umuulan ng tres nun. Tres lang sapat na, pero pagdating ng nung second year, second semester na ako. Kaya pala aralin. Doon lang inaayos din yung mga deals namin, yung team namin, yung mga prof ko dati. Kung inayos ko daw, sana kasama ako sa mga Latin Awards. Pero nakakuha naman tayo ng honor. Top yes. Top po. Meron po tayong top nun. Kasi nga nakapag-adjust tayo sa environment. And doon ko rin napatunayan na wala pala sa school yun. Kahit na meron kang kasabayan na mag-apply from the MTU, from the LaSalle, from the USD. Pero kung skill matter pag-usap pagdating sa technology, pag skilled ka, hindi nila tinitignan yung yung credential mo kung saan ka nag-aaral. So yun po na patunayan na hindi pala sa school yun, sa skills pa rin. Ayan, so kaya mag-pursue tayo na aralin talaga yung mga course na to. Kasi malayo mararating natin. No? Although malayo na, pero mas malayo pa. Ayun. So pwede kayo magdemand ng sahod kasi pagka-skilled kayo when it comes into the IT industry. Totoo po yan. Ang bilis ko na promote nun from junior developer, naging senior software engineer. Imagine, syempre tumataas yung salary mo. Dati po kasi ako nasa industry bago kayo pumunta sa pagiging educator. Kaya hindi kami tawag dito, hindi kami mabuboncho when it comes sa mga ganito. Kasi alam talaga namin yung yung ikot niyan, yung pasikot-sikot niyan kasi galing kami dyan. Yan yung field namin dati. Hanggang sa gawa ng curriculum na nagkanta kami ng mga prof-ed, training kami sa prof-ed, then training sa TESDA, para maging certified training officer. Kaya kung may mga tanungan kayo, willing naman kami sagutin yung mga technical na tanong. Pwede po, pwede. Don't hesitate po na itanong nyo. Willing po kami tumulong regarding to extend our help. Ayan. So ano pa ba? Hindi ko na sasabihin iba kong background. Baka husgahan niyo ako, hindi joke lang. Ayan, kidding aside. Ayan, so yun yung background ko. I have degree on DSIT and I have also degree in AV Theology and Masters in MIT. So dalawa po yung degree ko. DSIT tapos yung Bible School ko for 4 years din. Ayan, so nag-aaral po ako sa BBCA Baptist Bible College Asia for 4 years. And praise God, nakatapos tayo. Then nag-masters na IT, Prof-Ed, then other trainings para maging educator when it comes into the sector na so wala na kayong katanungan, seryoso kayo? Talaga? About Bible. Ay, kidding aside. No worries. Maganda kasi yan, nag-i-invest tayo sa wisdom, sa kaalaman. Importante yun. Kailangan talaga natin mag-invest sa mga kaalaman. Kahit na gano'n pa kamahal ito. Biblical din. Punta kayo sa Proverbs, chapter 4, verse 7. Kahit KJV yung gamitin nyo na salin, or NIV. Maganda rin sa salin ng NIV, mapa-English, mapa-Tagalog. Maganda rin yung translation. Kailangan natin talaga mag-invest sa wisdom. Kasi yan yung susi sa lahat eh. Blessing, provision, and so on. Kung kilala niyo si Solomon, wise man, sa Bible. May pagkakataon nilang hilingin yung King Solomon. si King Solomon, di ba? Pag ginaalam niyo yung background ng paano siya naging sobrang lupit sa babae. No? Grabe, imagine no? 700 wives pa. Tapos pa yung concubines. Grabe. Grabe, no? So, huwag niyo na yung background research yun. Doon tayo sa wisdom, focus tayo sa wisdom. Meron siyang pagkakataon, hilingin yung provision, yung blessing, yung leadership. Pero ang inuman niya wisdom kasi doon ang umisa talaga sa lahat. Wisdom. Then the rest will follow. Ayan, so imagine that. So reflection yan sa atin. Maganda yan na willing kayo talaga matuto. Kahit na parang alanganin yung oras ng pasok nyo. No?
Parang babagyo na nga kanina eh, no? Oo, sorry. Bedtime season na kapag mga ganito, umuulan na pero pumasok pa rin Sobrang lakas ng ulan. Baka ngayon lang to. Then kidding aside, baka siyempre pag interested talaga kayo, matuto kayo. Going once, twice, thrice, wala na. Question, cybersecurity. Wala na. Wala na yung gusto itanong. Bukay ko, ayun yung tanongin. Joke lang. Single Hindi aside. Sige po, dito na tayo sa anay ng data analytics. Ano po yung mga gusto nyong malaman? Maisiwalat. Ma-whistleblower. Yung mga tanungan nyo, gagamitin natin software. Ilang oras ang pasok, kung i-remind natin, sige, remind natin. No? Tapos ano dapat gawin, BSRS, ahead of time. Kasi 160 na lang allowance, kakaltasan pa ng kalahati. Imagine, 80 na lang matitira, magkano ng abonado pa. Sige po. Question, ra? Ba't ang tatahimik nyo? Most paid bata kayong lahat ah. Wala kayong tanong? Wala po. Seryoso kayo. Na-overwhelm nata kayo sa mga pinag-introduce ni Sir no? Sir Mark. Sobra-sobra ba? Tapos dagdagan ko pa, no? Overload information talaga. Hindi ko pa kasi kayo kilala eh. Nagpakilala na ba kayo during day 1? Oo, syempre, no? Nagpakilala kayo. Yung day 1, I am ganito ganyan. Expectation, wala? Wala. Sige, gawin natin ngayon yun. Less talk, less mistake. Pero minsan, silent means yes. O sige, pakilala tayo, no? Hindi ko pa kayo kilala eh. Para magkakilala lang tayo dito. Pangalan, kahit huwag na yung edad, pas na sa edad. Pag-graduate na rin ako sa kalendaryo eh. Tapos ano expectation niya para ma-meet natin yung expectation niya dito sa course natin. Saan mauna? Sa hanay na to, sa hanay na to. Cyber, kulang ko isa. Wala ka dito muna. Sino nagkano? Sige. Saan tayo mauna? Dito na lang. Cybersecurity. Maaga pumasok yung mga taga-cybersecurity. Sige, pangalan sir, tapos expectation mo sa course na to. Ba't ka nag-enroll? Bukod sa pinilit ka namin. Dahil wala nang no choice. Sige sir. Tapos ano yung, kung nagtatrabaho ba kayo or working? Sige sir, tayo na lang kayo kasama na mag-interview sa isa. Sige. Sige sir, tayo. Name niyo sir, anong name niyo? Anong work niyo sir? Or part-time? Saan sir? Sa Justice School natin. Ay, nakakapit na ako doon. Network. Mindset ba? Mindset. May ano sir, na-encounter mo yung school ng Bible. Kasi may NC3 yun, NC2 yun, security. Makakatulong din sa credentials mo sir para mag-rank up ka sa rank mo sa security. Try mo rin mag-take nun sir. Para yung ano, yung, di ba may positioning din yan, parang sa ano? Di ba? Para maging isa ka rin sa ano sir, mag-rank up ka. Magagamit mo yung NC3. NC2 pala, sa Tigor. Alam mo yung ano, SLU? Di ba yung SLU sir? Tapos dito yung MacDo banda. Sa hanin lang na to yung Vigor. Kilala nila yung Vigor na Tesla School regarding sa security. Security guard. May NC2 nun sir. I-take mo yun sa tayo kasi dalat ko may scholarship sila. Kaya i-take mo nang i-take yung mga Tesla course dito. Yan, i-encourage namin kayo i-take na i-take nyo. Kung wala pa kayo ginagawa, bayin nyo siyang negosyo. Total may allowance naman. Wala pang tax. Ayun, totoo po. Makagagamit niya sir. Sabi mo, reserve kayo nag-reserve. Reservice. Ngayon yun yung work niya. Tapos at least wala kayong work niya sir. Wala kayong work niya. Mga tinakot ka ako. Okay. Oo. Kasi mga pinapawag kayo sir JP ng mga oras. 6. 6-7. 6-7 gano'n. Kayo ba? So day
data analytics. Notes kayo pinapakita sa data. Oras, 4 p.m. Alas ko, kakapasok pa rin Oo. If the time is right. Grabe yun ah. Uy, At least may presensya. nag-login lang. Anyway, sige sir, thank you sir. Next. Thank you po. Kahit kilala na kita, pakilala ko ulit. Kapitbahay lang eh. Oo nga. Working nga, schooling no? Nag-aaral. Okay, good. Thank you. Next. Schooling. Working graphic design BA. Ayos. Mission based tayo ah. May kapit na ako dun sa Justice Hall. May kapit bahay ako. Tapos may commission based tayo bro ah. Kukontrata tayo sa mga government. Akong bahala. If the price is right. Expectation mo sa course? Upskilling. Graphic design pero nag-cybersecurity ka? Parang ano ah. Alam mo na ah. May wisdom ka ah. Malaki offer no? QA tester, search mo magkano yung sahod. Papalo ng mga 50,000. Lalo may experience ka dun. I-declare mo 5 years experience kahit wala pa. Yung 5 years na mag-i-start yung starting pa kasama yung yun. Life hacks tawag doon. Sige bro, thank you. Next. From the tree. Fresh graduate. And I took up itong test na kasi I think makakatulong for sa pag-apply ko. Skills. Necessary skills. Tama. Sa ano ka no? Sa Tri-Bureau ka mag-apply? PNP? Thank you. Next sir. I'm Arunal from La Trinidad, Bayagan. Speak ko siguro kung alis makakatulong siguro kung magka-problema yung computer. Computer, Tama sir, may upskills. especially yung mga virus, mga ganun. Sa dagdag sa skills siguro. Habang walang masyadong trabaho. Thank you. Thank you sir. Next. Good afternoon po. My name is Dailan. I'm from St. Louis University, a newly licensed professional teacher. My expectation to this was how will data analytics improve my resume when it comes to applying for work, especially for administrative work or teaching profession. You're on the right track. Kahit hindi. Ayos yan, maganda yung mga expectation nyo. Expectation versus reality. Yung reality, negativity. Medyo na. Ganda yan. Professional teacher pala si Ma'am, no? Tapos yung loko-loko lang natin, no? LPT pala si Ma'am. Anong major niyo, Ma'am? Mape po. Mabe. Ang major ko, major inside, minor in hugas. Hindi nga side. Sa ano ko po, sa specialization ko sa IT General. Kasi yung batch ko nasa year 2015 kasi. Yung panahon kasi namin dati sa IT, ang tingin, alipin sa gilid. Kaya nga sabi ko kanina, pag wala kang no-choice, mag-IT na o kaya i-chatting. Kasi mga tinitingala na course dati yan, medicine, nursing, criminology, engineering, basta lahat ng mga G, mga GG. And yun yung mga tinitingala. Pero yung mga ano, yung mga IT, pero pag gusto mo medyo umangat ang atong babang yung pangalan, Comeng. Comsci. Pero pagdating ng IT, parang may downgrade eh. May bearing ka agad eh. Bukod sa may bearing na wala ka ng no choice, mura pa tuition. Imagine ang mura ng tuition pero panahon ngayon, sa century natin, ang mahal ng tuition ng IT lang. Kasi malaki ang sahod. Ang tuition namin dati sa isang sem, 12,000 lang. Ang mura. No? May scholarship naman, sir.
Meron sir, may scholarship na ilan. 3 years ata. Yung mga classmate ko humihirit pa ng scholarship, parang tuition na lang nila 6,000 na lang. Grabe ang mura ng tuition dati. Tumaas kami, pag-graduate na kami, tulad na, ng 18K. Pero in-apply ko ng scholarship, nalitak pa ng nalitak pa yung tuition fee ko. Ayun, kapag wala ka no choice, yan yung mga courses na nasa option mo. At least may choice pa rin. IT, tingin sa kanila, alipin sa gilid. Kaya grabe yung downgrading nun eh. Lalo't kung nasa family ka ng mga pataasan ng ego, pride, no? May discrimination ka agad, parang pinig na ka mula ulo hanggang paa eh. Hindi aside. Pero ganun po dati. Pero imagine nyo yun, isa na siya sa mga pinigalaan ng mga courses. IT, ComEng, ComSci. Kahit naman anong kunin mo dun, kung marunong ka sa skill set mo yun, pwede kang mag-apply. For example, ako, IT graduate ako, pero nag-apply ako ng software engineering. Natanggap ako. Bakit? Kasi knowledgeable ako onto that skill area. So, walang bearing yan kahit hindi ka ComEng, pwede ka mag-engineer. No? Kaya ang kagandahan din sa IT kasi, life hacks kung gusto maging engineer, mag-IT ka. Para at least lahat ng pangalan ng apply mo may engineer. Hindi, leading aside. Sa industry and technology, kapag nagde-develop ka, di ba? Sa concept ng engineering, kapag nagde-develop ka, nakapag-invent ka ng magagamit at use. You're considered developer, you're considered engineer. So, yung mga IT, nagde-develop din ng mga nakakatulong sa atin in a digitized way. So, kaya kino-consider sila also an engineer. Kaya may mga tungkol sa pangalan, software engineer, security engineer, IT infrastructure architect, mga ganun. Ayan. So, imagine at least dikit sa engineer. Engineer na tayo. Okay, engineer tayo. Huwag lang engineer. Mahirap yun pag engineer eh. Okay, di ba? Kasi dati rin, meron kami na-encounter, nakakatawa to eh. Kamag-anak ko pa to. Yung lola ko. Nasira yung radyo namin eh, pinagawa sa akin. Ayusin mo nga ito. Hindi ko naayos, nasira ako, isiranin ko. Nagagalit lang daw, sayang daw yung matrikula sa akin kasi hindi ko na, ano bang connect ko na lang? Pang-electronics yun eh, di ba? Imagine, kaya pag may rice cooker kayo, washing machine, napitan niyo lang ako, sirain natin. Feeling aside, yun po yung mga misconception regarding pag-IT. Porket ba meron kaming hardware, gumagamit kami ng tester, kaya namin malaman kung ano yung possible potential na sira ng board is papagawa na sa amin. Hindi po ang IT kasi nakafocus yan sa network, sa programming, sa software, and pag hardware naman, syempre computer talaga literal. Although marunong kami gumamit ng tester para malaman kung saan nag-short circuit yung board, eh still hindi pa rin naman namin porte yun ang specialization. Pang electronics yun. Bigyan naman natin ng trabaho yung mga technician. Give chance to others, di ba? Share your blessing. Okay? Huwag puro kabig. Okay, so yun. At least, yung expectation ni ma'am, makagawa ng magandang CV, curriculum vitae, portfolio, no, magagamit siya for applying. Balong di ba mag-school administrator din? Admin office. Admin office, palit tayo work. Ito na kayo ma'am? 24. 24. Oh, kaya yung pressure na ito ma'am. Parang lang naman kayong sakluban ng langit at lupa yung pressure. Hindi kasama yan sa buhay natin yung pressure. Yung tubig nga, pag walang pressure, hindi yan dadaloy, di ba? Pot-pot pa kaya sa pagtrabaho, pag walang pressure, paano kami kilos na, tatamarin ka talaga. Okay, eh. Ganda yan ma'am, apply ka. Maraming mga open item dyan. O baka ma'am, ayaw mag-apply sa ibang department na ano. Gusto nyo talaga sa DepEd. Hindi open ka naman sa ibang ano. Kahit HR gano'n. Pwede. Sa kayo nagkaroon, sa kayo graduate, SLU. St. Louis University. Grabe din man doon ano. Grabe pressure din sa inyo ah. Totoo ba? True ba? Matatalino daw pag nasa SLU, sa BSU eh. Totoo ba? Legit ba? Parang mas ano po, sa BSU. Sa BSU. Kailan ka pinanganak mo? 2000. 2000. Minus mo sa 2025. Ano sa September po. Minus 2025. Ano sa ilan mo yun, di ba ma'am?
Oo, ganun pag kinocompute mo edad. Alamin mo kung kailan siya pinanganak, tapos ipakompute mo siya doon sa, sa taon ngayon. Yun yung edad niya. Either mag-birthday pa lang siya or nag-birthday na siya, yun yung edad niya. So, 25 ka na, ma'am? 24. 24, turning... 20. Turning 25 pa. Biglang na natin. Wala pang September eh. Biglang na natin, no? Ayan, kidding aside. Ayun. Next, Mag-25. ma'am. Name niyo, ma'am. Good afternoon, good evening. I am your Ate Presi from Ayun, ma'am. Nag-work kayo, ma'am? full-time house. Malamang kayo yung mga children niyo. Mga college na gano'n. Senior high. First year. First year. Pag-IT niyo, ma'am. Hindi, joke lang. Anong course nila, ma'am? Electrical. Engineering. Sila yung sa schematic diagram. Yan din yung gusto ko kaso colorblind kasi ako eh. I-requirement yan na dapat di ka colorblind kasi pagka nagsisiris ka ng kable. Kaya pag nag-design ako using AutoCAD, kasi yung first work ko kasi is graphic artist, graphic designer. Sa Kodak yun, yung first work ko nun. Tapos yung camera pa nun, di ba, di film? Kaya titipirin mo pa kaya pagka na-bad shot ka, naku, kaltas sa ako dyan, joke lang. Ayun, yun yung first work ko. Pagka may hindi ako magaya na kulay, kasi ang weakness ko sa mga light color eh. Gumagamit ako ng Photoshop, yung color pickers para magaya ko yung kulay nun. So yun yung parang technique ko doon pagka nag-design ako. Kaya mostly parang hindi nahalata yung nag-design is colorblind. Yung colorblind kasi na yun, nakuha ko yun na-accidente ako sa mata. Kaya lumabo yung mata ko, kaya naging colorblind ako. Na-accidente kasi ako, gawa nasabugan ako ng boga, paputok ng backfire sa akin. Kaya napasaway kasi ako dati, sutil ako dati. Black sheep ako dati. Pero hindi nahalata ngayon. Binabago tayo ng Lord, kaya thanks God. So yun, na-apektuhan yung mata ko, yung grado ng mata sa kayo, colorblind. Tapos na-encounter ko ng kala ko bubulag na ako kasi temporary loss of sight ako nun, kala ko dire-diretso na bubulag. Pero praise God, ilang oras lang din nakita na. Okay po. Chismis noon, history ngayon. Next po. Good afternoon everyone. I'm Ronald Hill, Com-Ed student sa University of Baguio. Yun ang beauty. Mabigat to Comsci. Computer engineering po. Coming. Yes po. Anong year mo na ulit? Fourth year na po. Graduating ka na? Yes po. So, ang ano nyo ngayon, ang capstone nyo ngayon ng automation, Yes po. gagamit din ng Arduino. Yes po. Anong gamit nyo? Arduino board o Raspberry Pi? Dalawa po. Raspberry, ASP32 and Raspberry po. Raspberry. Gumamit na kayo ng Mitsubishi na board? Wala na po. Meron! 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 Oo nga, legit. Kala niyo sa nasakyan namin, meron sa board sa electronics. Hindi ko po narinig. Sa IoT mo ma-encounter yun. Familiar ka sa IoT? Yes. Internet of Things? Yan, doon mo siya ma-encounter sila Mitsubishi. DF32 robot, na-encounter mo na yun. Yes po. Microprocessor sa microcontroller ang ano nyo ngayon, research nyo. Yes po. Sa tool of automation po. So, bakit ko alam yan? Kasi yung capstone namin, yung thesis project namin, gumamit kami ng microprocessor sa microcontroller board. Kaya medyo parang sakot din namin yung okay. Yun yung kalat-kalat kasi yan, yung IT dati walang specialization, nakafocus doon sa... Unlike ngayon, di ba nakafocus sa Forte? Unlike dati kasi general, kaya ikaw nang bahalang mag-go, grow, glow, parang pagkain, di ba? Go, glow, glow. Ayan. So parang din palang mechatronics na yung ano yun, no? Okay. Kamusta tuition? Mabigat. If the price is right. Di ba, worth it naman yan pag graduate mo. Apply mo lahat ng IT industry. Tapos gawa ka ng AI robot, no? Yung katulad sa Japan, yung nakaprogram ng day 1, maghuhugas ng plato, naglalaba. Oo, may ganun sa Japan, pero dali mo sa Manila, hindi timbangin lang yung sa junk shop. Oo, totoo ba? Kasi yung capstone namin, ano siya actually, ano siya sa amin, inspired sa amin kasi kami dati na magkaklase, alcoholic kami. Most yung prone sa accident yung mga drunk driving.
So ginawa namin yun ng safety features. Sa sasakyan, inaral namin yung circuit ng sasakyan, yung computer box niya kung paano siya gumagana. So naglagay kami ng sensor doon, MQ3, alcohol sensor. Then pag na-detect niya yung driver na nakainom, mag-a-alarm yun, mag-a-hazard sa sasakyan, tapos mapatay yung engine. Tapos mag-detect yun doon sa naka-registered na number sa family niya, kasama doon yung GPS location ng mismong sasakyan. Real time doon. Pero ang hindrance namin doon, sa remote area, kapag ka wala ng signal, yun ang problema. Dali mo yan doon sa Halsema, wala ng signal doon. Ayun, kaya gumamit kami ng maraming SMS module, GSM module. Alam mo yung module, di ba? O, yung module na yun, yun yung kung saan ka magkakabit ng SIM card. Gumamit kami ng Sun, may Sun pa kasi dati nun eh, wala na ngayon, di ba? Sun Cellular, yan. Sun, Smart, Globe. Globe, ano ba ba isa? Talk and text, yan. Gumamit kami ng mga linya na yun. Pero pinaka-bearing talaga is yung signal. Yung isa sa naging namin. Na-arouse naman. Tapos, halos may kapares kasi kami system na nang ginawa, nag-upgrade kami. Gumamit kami ng voice command na tinagalog na, for example, bukas. Tapos tatapakan yung gas, mag-i-start sa sasakyan. Pag sinabi patay, mamatay yung engine. Yun. Ang naging butas naman namin doon, pag nag-record ka sa cellphone, gumagana siya. Kaya ang ginawa, nag-upgrade kami, nagpalit kami ng mas mahal na microphone. Kaya yung real-time na boses mo na talaga yung nare-register doon. So yun yung capstone namin. Tapos naka-exhibit yun doon sa school. Hindi nyo na-mark. Gusto sana namin ibenta mo. Kasi bibili ko rin ng mga sa company. Pero ayaw naman kasi ng mga kasama ko, nirespect ko na natin yung kagrupo. Pero Anong school nakakatulong. ka lang? Sa ano lang, mababang paaralan lang. Doon sa baba lang, sa lowland, sa ano. Then, from ano kasi ako, from AUP. From AUP, ipat ako ng colleges sa St. Adeline. College of St. Adeline. Kaya hindi siya sikat na school, pero nasa sa atin naman yan kung gusto natin pang-grow. Kaya wala yun sa school, nasa ano, nasa skills niya yan, kung gusto niyo mag-grow talaga. Next, ma'am. Ano ba yung galing sa class? Actually, nahirapan ko talaga akong mag-data analysis. Ha? Nahirapan. Sino na kaya sa'yo? Yung mga kaibigan. Nasaan sila kayo? Online. Ano yung pangalan? Kaya. Saka? Alvin. Kylen. Alvin. Alden. Pasok. I see. Nahihila kayo? Buti natuto kayo. Wala ba? Pero nai-enjoy naman kayo. Kamusta expectation nyo? Negative. Kala ko madali. Pero kasi mga pamili sa pangalan eh, kala mo, dali ng gagawin, pero technical pala pagka nandun ka na. Katulad ng ano, ito, Data Analytics Level 3. Mukha lang madali, pero technical yung gagawin nyo dyan, yung programming kayo dyan. Di ba? Ito kasi expect na nila, magiging hacker sila, yung talaga yung forte nila. Eh kayo, hindi nyo in-expect na mag-program kayo, di ba? Pati yung creative web design, di ba? Creative web design. Tapos pag mag-aaral nyo, po-program kayo ng website, layout kayo ng shop layout ng website, wireframe, blueprint ng website, di ba? Technical. Creative, but in technical way. Ayan. Safe kayo guys. Dito, safe to. Hindi, joke lang yan. Parehas naman na ano, na mag-benefits kayo na malaki sa course na yan. Next po. Hindi na ako yung program. Dominican ako. Mas working ma'am. Kaka-resign ko po. Bakit? May Na-offer. Na-work. Ano ba work nyo dati ma'am? sa ano po ako sa sales. Sa sales. Sa content. Ayun. Next sir. John Vincent, arrival po from Regina. And, ano ba? Sa Steve. Dating work, ano ba? So, nag-study ko ako ng multimedia arts. Ang mga naging work ko puro graphic design, social media, marketing, tsaka content creation. Yan. Nice. Nag-BBA na kayo. Oo. Shout out currently. Okay, nag-SMM ka? SMM, Legion. Nice. Oo, connected yung data na analytics sa Legion. Ano ba ba ano dyan? Video editing? Basic. Basic na. Sa pag-layout, saan yung gamit yung Photoshop, Illustrator? Figma? Canva? Canva. Ayaw, Canva. Hindi ako nagka-Canva.
Antay-Canva ako eh. Kasi madali lang sa Canva, saka hindi mo na maximize yung technical skills mo doon. Kaya gumagamit talaga ako ng Photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign, saka yung isa pa yung Figma. Yun. Pag nirequire lang naman ako gumagamit ng Figma ng client. Mostly naman sa sa pag-print, pag-design, Illustrator, Photoshop. Dati kasi Corel Draw, uso dati ang Corel Draw. Pero parang wala na ata ngayon gumagamit ng bihira na, no? Yun, sir, sa mga Printing. Opo, usually printing. Usually. Kasi yung kapatid ko, yung adik ko naman, siya, ang forte niya talaga, video editing. Video editing, tapos more on the SMM, tapos content creatives. Basta yun more on the editing yung adik ko, yung kapatid ko, yung gusto kong kapatid. Yan. So malalaki na yung mga projects na nahawakan. Kasi naging editor din siya ng device. Naging client. Kasi dati siya rin sa ABS. Naging client ba si Vice? Pero meron po kasi din ako dati yung business na printing ng shirt. Ano siya naging client? Sa concert. Sa concert. Sa ABS kasi dati yung adik ko, yung kapatid ko. Kaya yun, may connection. Kala ko sa editor din, baka nangit mo rin yung kapatid ko. Pero mong panalo. Multimedia arts din siya, sir. Hindi mo kami yung pack. Oo. Makuha, sir. Makuha kayo? Sa amin siya. Ano po siya, sa Eugenio Lopez. Yung school ng ABS talaga. Sa Lopez, sa mga Lopez. Makuha maganda rin doon. Sa QC. Sa QC. Kaya nasa Big Brother siya. Wala. Nagkasariling company niya. May pinutok siya sariling business. Pinong-forte, mga editing. Tapos nag-ano rin siya na tracking master sa tawag dito. Nag-edit din siya through Adobe Audition. Yun, yung mga nagbabanta kasi nagbabanta rin siya. Nag-edit siya ng by tracking. Yun, nagbabanta pala kami. Nagbabanta kami dati. Nagbabanta ka ba? Parang dami din pala ginagawa, sir. Dati. Kaya na-open ako sa sa mga biases eh. Pag nasa banda ka kasi hindi mo maiwasan eh. Yung vision, yung mga biases. Kaya grabe ang hila ng pagka tumututo ka para sa mundo. Oo. Kasi ang genre ko dati, pabigat, metal. Hindi lang halata. Hindi halata, sir. Pero ang mga genre ko dati yan, mga Slapshot, Hindi halata. Greyhounds. Kung narinig yung mga banda na yun. Gitara yun, ma'am, gitara. Hindi yun po sila. Hindi yun, gitara. Yan, mga costume tuning, mga rock beat, mga musician yan, may mga musikero dito. Nagtugtog tayo ng metal. Bigyan nyo ka ng chords, pabigatin natin. Yan yung mga skills ko na preserve sa banda. Nakatono-tono, tenga-tenga, magkapa ng chords kagad. Basta yun. Pero focus tayo sa dito, focus nyo, cybersecurity, maging hacker. Ha? Dito, focus nyo, analytics, ha? Huwag kayo malilito, baka magkapalit kayo, ha? Nagkaroon ng natabi ng emergency kasi si Sir Danboy. So that's why wala si Sir Danboy ngayon. Pero yan, suppose, tomorrow, I believe, mag-lecture na kayo kasi you're going to, core competency. No? I-ready niya yung mga kamay nyo. Magiging keyboard warrior kayo, makaka-program. Sa data analytics. Kayo naman, mag-ready kayo ng kaka-research. Kasi more on analyzation sa mga results kung paano nyo i-hack yung isang system. Yung mga methodology na yun yung mga result ng pag-scan nyo, yan yung mga i-implement na mga blue team and red team. So ano yun, sila yung mga ka-team nyo na mga, kasi kayo monitoring na kayo, diba? Cyber threat monitoring. Nagabigay lang kayo ng information na result. Then may other team na magkakanta para mag-hack or mag-penetrate ng machine or ng system or ng website. So yun. Questions? Magandang pauwi na. Question. 6 daw ang uwian sabi ni Sir JB. Sa 6 kayo pinapawid, diba? Isabay na lang natin. Ano pang gusto nyo itanong? Ubusin natin to, mag-aksaya tayo ng oras. 7 minutes. Mag-Islaman ba kayo? Oo, pag namutog-tog, pagka may Islama, saka yung salubong, all of that.
Crowd surfing. Oo, kasi ano eh, sabi ko, pamilyar ka sa mga term ng ano, na assorted, ng, yung mga assorted, yung mga rapper, yung mga hip-hop na convert sa metal, yun. Yung mga, kung tawagin nila, bonok sa slangan, kasi yung nanununtok. Oo, kung kami manununtok sa'yo, nag-i-enjoy ka dun, no? Yung lakas ng trigger. Ganun, grabe.